Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong nakakatawa kasi dito. So, meron tayong medyo konting update dito kay Kibuloy. So, itong simbahang katoliko, itong CBCP, Caritas Manila, or Caritas PH, medyo tinapik po yung mga senador na kumakampi po kay Kibuloy. Okay. So, ngayon, ito simbahang katoliko to hindi ito basta-basta isang pari lang nagsalita. Kasi minsan kasi mga kababayan, di ba yung mga pari natin, yung mga kaparian natin, minsan iba-iba yung paniniwalang politikal. Di ba? At makikita naman po natin yan tuwing eleksyon. Di ba nung eleksyon, di ba merong pari na pro-Lacson, may pari na pro-Lenny, yan, medyo madami yun. May mga pari din po na pro-BBM, may mga pari din po na pro-Pacquiao, yan, so whatsoever. Pero dito mga kababayan, hindi po pari nagsalita, kundi yung buong CBCP mismo. Okay. So ang sabi dito, Caritas PH calls for truth, justice in allegation versus Kibuloy. Yan. So dito po sa balita po na to, tinapik po ng konti ng kaparian yung mga senador na bumoto na huwag ipa-contempt si Kibuloy. Okay. So ito po nabalita to kaninang araw lang. Okay. So ito nakuha ko to. So ngayon ang ginawa ko, hindi ako nag-stick diyan sa Politico News. Kasi minsan fake news minsan yan eh. So dito tayo sa CBCP News mismo. Sa mismong website mismo ng CBCP. Okay? So ganun din, ang sabi dito, Church Agency urge senators to side with truth, justice in Kibuloy's probe. Yan. So ngayon, nagbabanggit na nga po dito yung simbahang katoliko sa mga senador na dapat yung katotohanan. Hindi yung porket kaibigan mo, ikaw Cynthia Villar ka, napakatanga mo talaga, no? So, kung meron mang isang punggok, si Cynthia Villar, punggok din po yun. O, nakita ko na yun, amo ko dati yun eh. Cynthia Villar, amo ko dati yan. Naging tauhan ako ni Cynthia Villar dati, kaya nga inis ako dyan eh. O. So, kaya basahin lang natin to dito, sabi dito. The humanitarian advocacy arm of the Catholic Church urged lawmakers, particularly senators, to pursue the truth regarding the alleged sexual abuse with Pastor Apollo Kibuloy's ministry. Okay. Caritas Philippines emphasized the need of ensuring justice for the alleged victim of human trafficking, sexual abuse, and other criminal activities involving Kibuloy and his Church of the Kingdom of Jesus Christ. Yan na. So, continue lang natin, no? We call on Congress, particularly the Senate, to remain steadfast in its pursuit of truth and justice, the National Caritas said. Okay? Some senators, however, have stood up for the controversial pastor and are opposing the issuance of the contempt order against him. Yan. So ngayon, tinatapik ngayon ng simbahang katolika ang mga senador na bumoto po na huwag ipa-contempt si Kibuloy. So sino-sino ba yon? Si Amy Marcos, si Robin Padilla, si Bongo, at saka si Cynthia Villar. So alam nyo na kung ano mangyayari dito. So kasi meron tayong binabanggit sa Constitution natin na separation of church and state. Meron ganon. Pero eventually, hindi naman po kasi nasusunod yan sa ibang pagkakataon. So ngayon, sige, ituloy nyo lang yan. Di ba? Kahit sabihin nyo na hindi solid ang boto ng Katoliko, pero naniniwala pa rin po ako na maimpluwensya pa rin po ang paring Katoliko sa Pilipinas. Hindi, si Bato hindi kasama si Bato. Hindi siya kasama ng committee eh. Di ba mga kababayan? Kasi alam naman po natin, especially si Amy Marcos at saka si Robin Padilla, ang pinaka-reason naman talaga nila kung bakit sila sumusuporta kay Kibuloy, kasi nga po is tumulong sa kanila nung eleksyon. Ayun ang talaga pinaka-reason doon. Oh, paano ngayon? Nakuha nyo ngayong loob ng mga supporter ni Kibuloy. Paano naman yung simbahang Katoliko? Paano naman 'yun? 'Di ba? Ako mga kababayan, naniniwala pa rin talaga ako na malaki pa ring impluwensya, no, na masyadong ina-underestimate ng mga politiko yung simbahang Katoliko regarding po sa pagboto.
Pero nakita rin naman po natin yung kapangyarihan ng simbahang Katoliko tuwing election, especially nga po nung nakarang election lang, no, noong 2022, na naging solid po talaga. Di ba naging solid kakamping po talaga yung simbahang Katoliko? So marami rin silang na-impluwensya. At naniniwala din po ako, milyon din po yon. So good luck! Especially sa Amy Marcos. Especially sa Bongo. Tandaan ninyo, re-electionist kayo. Yung pagkampi ninyo kay Kibuloy, oo, nakakuha kayo ng boto sa iilan na miyembro ni Kibuloy. Pero mawawalan naman kayo ng boto sa mga, di ba, sa mga sagradong Katoliko na kayang impluwensyahan ng simbahan mismo. Meron yan. Totoo yan. Ilan ba yung member ni Kibuloy? Sabi nila 4 million. 'Di ba? 4 million sa Pilipinas, 6 million sa ibang bansa. 4 million sa Pilipinas, 2 million sa ibang bansa. So ibig sabihin nun, 6 million. Pero in reality mga kababayan, fake news 'yon. Hindi totoo 'yon. Hindi totoo na 6 na milyon yung member po ni Kibuloy. Hindi totoo 'yon. So ibig sabihin nun, mas marami pa kayo sa Iglesia ni Cristo, 'di ba? Ilan ba member ng Iglesia ni Cristo? Search ko lang INC. Teka lang para hindi tayo ma-fake news. Iglesia ni Cristo. How many members? Okay, tamo, 'di ba? Iglesia ni Cristo. Yung naka-declare lang sa kanila 3 million. Hindi nga, 3 million nga lang nakalagay. I-search nyo lang Sa initial search ko, yung member po ng Iglesia ni Cristo, 3 million. So, naniniwala ba kayo na mas marami yung KOJC kaysa Iglesia ni Cristo? Hindi. Hindi ako naniniwala doon. Hindi nga. Dito sa amin, sa lugar namin, maraming Katoliko dito. Maraming born again dito. Maraming Seventh-day Adventist dito. Maraming Iglesia ni Cristo dito. Nakikita ko yan. Tama, di ba? 3 million, di ba? 3 million. 3 million. 3 million. Marami. Kahit sa neighborhood nyo lang mga kababayan, makikita nyo yan. Born again, Iglesia, Seventh-day Adventist. Tapos yung isa pa, yung isa pang, basta marami, di ba? Pero, wala kayong masyadong makikita ng member ni Kibuloy. So, masyado nyo namang binibigyan ng importansya yung fake news ni Kibuloy na 6 na milyon yung member niya. Hindi nga, di ba mga kababayan, di ba? Hindi nga. Di ba masyado nyo namang ina-underestimate yung simbahang Katoliko pagdating po sa botohan. At ngayon, nakafocus kayo sa fake news na 6 million ni Kibuloy. Di ba? So ngayon, tumatapik na po ngayon ng simbahang Katoliko. Uy, kayo mga senador kayo. Kumakampi kayo kay Kibuloy. Imbis na sa katotohanan kayo, nakikibuloy kayo. Hindi nyo ba naisip yon? Mga senador? Na ilang boto lang ba makukuha nyo kay Kibuloy? Di ba? Hindi, marami sila sa Davao. Pero in total, ilan ba sila? In general, ilan sila? Maniniwala ba kayo na mas marami pa yung miyembro ni Kibuloy kaysa Iglesia ni Cristo? Hindi ako naniniwala doon. Di ba? Parang ito nga lang daw eh. So ito nga yung punto mga kababayan. Kung 800,000 nga lang daw, ayan nga rin yung narinig ko 800,000 lang daw. Kung 800,000 lang yung mga member ni Kibuloy, so good luck. 'Di ba? Sa 800,000 na yan, ilan diyan yung botante? Hindi lahat ng 800,000 na yan botante. Syempre may mga kabataan diyan, may mga 18 years old below diyan. So sa 800,000 po ng member ni Kibuloy, baka makakuha din po kayo diyan ng mga, sabihin na nga natin 500,000 na boto. So yung 500,000 na boto, pinagpalit ninyo sa boto na makukuha ninyo sa iglesia, sa simbahang Katoliko. Di ba? Kita nyo, iba-iba na. May 10,000 lang. Grabe naman.
Kasi nga yung pumunta, ito lang, no? Excuse me. Ito lang eh. Yung pumunta sa yung pumunta sa Liwasan Bonifacio. Ang sabi ng SMNI, 50,000 daw po yung pumunta. Pero yung report ng police, 800 lang. So fake news. Fake news na nga yung kung gaano kadami yung member ninyo, fake news na nga yung ilan yung pumunta sa rally ninyo, tapos fake news pa yung pagiging anak ng Diyos ni Kibuloy. Pero nawawala ako sa topic eh. Pero ang punto dito mga kababayan, 'di ba? Ang punto dito mga kababayan, naalaraman na rin po yung Simbahang Katoliko. Meron na silang patapik sa mga senador na bumoto na wag ipahuli si Kibuloy. At tandaan natin mga kababayan, ito no. Continue pa natin muna. Sabi pa dito, the Caritas earlier appealed to Kibuloy to submit himself to the Senate inquiry and any other legitimate investigation. This is not about silencing him or denying him his rights. It is about ensuring that all voices are heard and that the truth prevails, it added. Okay. So, alam naman po natin yan, di ba, na kapag nagsalita si Kibuloy sa Senate, so maririnig po natin yung boses niya. Di ba? So, ngayon mga kababayan, good luck sa iyo, Amy Marcos. Kasi tandaan natin mga kababayan, kung dati si Amy Marcos ay number 1. Ito yung pinakabago ngayon eh. Nakuha ko tong survey na to sa Tangere. Okay. So, ngayon, good luck, Amy Marcos. Kasi, parang ang tanga naman ng survey na to, no? Ba't kasama si Bato? Hindi naman siya re-electionist. Tama, re-electionist pala siya. Oo nga pala, no? Re-electionist nga pala siya, no? Oo nga pala. Sorry. So, ngayon mga kababayan, makita naman natin dito, na kung nung 2022, nung si PBBM po ay nanalo bilang presidente, si Amy Marcos po number 1 po. Number 1 si Amy Marcos. Number 1 sa mga surveys. And then, eventually, nung pumipitik siya ng konti, nag-number 4. Ngayon, pumapalo na siya ngayon ng number 9 to number 11. So, sige, tuloy nyo pa yan. Walang problema. Ipagpalit ninyo yung milyong-milyong botante na kayang ibigay sa inyo ng Simbahang Katoliko kaysa dyan sa 800 or 500,000 na boto na kayang ibigay sa inyo ni Kibuloy. Di ba? Wala na nalalabuan kayo? Lakihan nga natin. Nalalabuan daw si Ma'am eh. Okay, yan. Okay na. So, number 1 si Digong. Number 2 si Erwin Tulfo. Number 3 si Tito Soto. Number 4 si Bongo. Okay, number 5 si Isko. Yan, si Isko, boboto ko yan, di ba? Number 6 si Manny Pacquiao. Number 7 si Pia Cayetano. Si Bato. And then number 9 si Amy Marcos. Yan. So, malabo ba? Sa pababa ngayon, di ba? Si Amy Marcos talaga, mahilig talaga sa mababa. Di ba? Si Amy Marcos, pababa kasi mahaba yung baba. Yan. So, sige, good luck, Amy Marcos. Tuloy mo yan. Di ba? Tuloy mo yan. Okay, ngayon, meron ka na ngayong parang reminder ito ng Simbahang Katoliko. So sabihin na nga natin na ayaw talaga ng mga ng Simbahang Katoliko sa mga Marcos. Pero syempre, 'di ba? Boto pa rin 'yan. So mas lalong binatrip mo yung Simbahang Katoliko. At ang nakakasar kasi dito mga kababayan to, panoorin niyo to ah. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para pa-atras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako. Pero hindi pa yata kami maabot ng kinakailangan na 8 votes o 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero walang sakot talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Bakit man, hindi siya umaattend sa mga hearings po? Sino? Si Buloy, ma'am. Bakit po
hindi siya isa-site in contento. Yung ibang resource persons, hindi dumarating ma'am sa site in contento. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na, bakit ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya siguro huminahon tayo at huwag naman natin na ina-appeal tao. Kita nyo, di ba? Sabi ni Amy Marcos, inaapi daw po si Kibuloy. O, inaapi daw. O, naniniwala ba kayo inaapi si Kibuloy? Diyos ko. Hindi nga mga kababayan, hindi ako naniniwala inaapi. Kasi kapag inaapi yan si Kibuloy, dapat hindi na siya pinapunta sa hearing. O, kaya nga siya pinapunta sa hearing para makasagot. Di ba? O, so ngayon mga kababayan, ako naniniwala ako dito, no, sa statement nga po ng CBCP, naniniwala ako na isa itong reminder kay Amy Marcos, kay Bongo, na ayusin ninyo yung trabaho ninyo. Well, si Bongo, wala na tayong magagawa dyan. Kasi talagang anong mangyari, kay Kibuloy yan. Pero itong si Amy Marcos, mukhang mahihilot pa ata no? Siguro hilutin natin pa ganun. Mukhang mahihilot pa ata. So yan, sige. Ewan ko lang, sa kakadikit mo sa Duterte, mawawalan ka lalo ng boto. Sana nga matalo ka na nga sana eh. Matalo ka na sana. Ayun lang yun. Ang dami ko pa sinasabi. Matalo ka na sana, babalina. Oh. Walang ya. Parang hindi babae magsalita. O inaapi daw po si Kibuloy. Paano naman yung mga biktima di umano? Paano naman yun? Ayun, inapi din yun ah. Di ba? Inapi din yun. Inalipusta din yun. So, paano yun? Paghigil? Oh. Diyan pala si Mike, no? So, yun lang mga kababayan, no? So, thank you po, no? So, dyan po sa Team Replays, anong masasabi nyo dito sa pahayag nga po ng Simbahang Katoliko, especially nga po dito po sa mga senador na bumoto po na huwag ipa-contempt si Kibuloy? Naniniwala ba kayo na ito ay reminder ng Simbahang Katoliko na teka lang, ayusin nyo. Andito pa kami. Masyado kayo nakafocus kay Kibuloy, di ba? 500,000 lang yan. Di ba? Yan. So, dyan po sa 712 po na nanonood. So, maraming salamat po sa inyong lahat na inabot po tayo ng 1 oras mahigit. So, thank you po. So, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang din po ng content na to para po makatulong po sa algorithms po ng video na to. Yun. So, thank you po mga kababayan. At kung may time po kayo, bukod po sa like, paki-share na lang din, pa-subscribe na lang din sa mga bago, and then, paki-panood na lang din po ng replays. Yan. Kasi dyan po talaga, ayan po talaga yung pinakamalaking tulong nyo po talaga sa akin. Okay? So, yan. So, thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita na lang po ulit tayo sa susunod mo na video.